Ano yung bagay na itinatago niya sa iyo na hindi sinabi at kailan mo lang nalaman? Wala po pala kaming pera at wala rin pong future na Canada. I talked to immigration lawyer. Very impossible na mag-Canada ako kasi iniwanan niya yung pangalan ko ng maraming utang. Kailan mo lang nalaman to? Ito lang pong taon na to, sir. So ngayon, nasaan siya? Nagtatago po dito sa Pinas. Marahil kaya po nagtatago kasi mayroon po babaksik na credit card scam law sa Canada at maging sa Amerika at isang mabigat na krimen po yan doon. Kaya narito siya nagtatago dahil nga sa kanyang pinaggagawa. John Rodrigo Benigay, ayusin mo yung ginawa mong problema dahil sinira mo ang buhay ko. 18 years kay kasal, Yes 18 po. years kay ikaw talagang legally legal wife. Yes po. Twice po kami kinasal as civil and dito po sa Immaculate Kailan kayo kinasal? July 9, 2010 and November 6, 2011 sa church. Nasaan na siya ngayon? Hiding, sir. Nagtatago po ngayon actually. Pero na-discover ko na din po lahat kaya nagpunta na po ako dito. Anong trabaho niya? Sa Canada po, sir, OFW po. Nasa Canada siya. Yes po, sir. Pero nandito na po siya ngayon. Is he Canadian citizen? No, Filipino po, sir. Anong OFW siya? Nagtayo siya ng charity, nagpaka-generous siya sa mga relatives niya sa Batangas. Then kahit ako at saka yung anak ko, kami yung nagsasuffer. Tinay ko na lang kasi kukunin niya na daw kami sa Canada, sir. Hanggang lumabas yung papel namin sa Canada. Then I found, nagtago na po siya. Then nalaman ko, walang Canada. Inabot niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Pera namin, mga 1.5. Kaming dalawa na po yun. Pero okay na po sa akin yun eh. Nag-move forward na ako, sir. Pero nalaman ko na umuwi pala siya dito. Tapos, sir, during pandemic, tumira kaming jeep mag-ina. So, tumira kami sa jeep. Kasi bigla siya, yes po, nagtago. Babae po yung Jeep anak ko. kayo? Kasi Sa loob ng jeep? From here, biglang ganon. Bigla siya nagtago, sir. Nung nag-pop up na sa akin, nagtago siya, hindi ko na makontak. And then, I got it. Listen to this. 14 years, kasal sila since 2009, pero 18 years na sila magkasama since 2003. 6 years bago nagpakasal, they were living together. Taga Batangas po yung asawa. Food service supervisor sa Canada ang asawa. Labas-pasok daw sa Canada at nagtayo ng maraming charity sa Batangas. Mister mo nagtatago na ngayon, iniwan ka na lang, wala kayong anak, pero okay naman, magpakasal kayo. Maayos naman ang pictures ninyo. Look at the wedding. If you look at yung sinasabi ng mga pictures yan ang wedding ninyo. Tama? Kailan to? Anong year to? 2009? November 6, 2011. 2011. Pero yung 2003, yan, that's a church wedding. Yes po, sir. Pero bago yan, nagpakasal din kayo ng civil. Yes po, sir. Nauna, anong year yun? 2009 po. 2009. And you were living together ng 2003 to 2009, tsaka kayo nagpakasal. Yes po, sir. Mahaba yun. 18 years, blow it away. Hindi naman kaya may problema kami, sis. Hindi naman kaya inaaway mo lagi. Wala po, sir. Sinusupladahan mo. Ay, wala po, sir. Yun naman ang binubungangaan mo. Ay, hindi po, sir. Alright. Anong nagustuhan mo rito sa mister mo? Nung una? Way back ng mga 2003, bago mo nakilala. At 2003, 2009, nagpakasal na kayo. You lived together. Apparently, wala naman kayo problema. Tama? Correct po, sir. Ano yung bagay na itinatago niya sa iyo na hindi sinabi at kailan mo lang nalaman? Wala po pala kaming pera at wala rin pong future na Canada. All lives po. Hawak niya ba yung mga savings ninyo? Yes po, sir. So nagastos niya lahat? For sure po, sir. Siya may hawak ng pera niyo. So siya yung parang may hawak ng mga savings, lahat na kinikita. Yes po, sir. So you trusted him, parang Yes ganon. po, sir. Ano ang matutulong ko sa iyo? Sir Ben, gusto ko lang po dinawin sa kanya kung bakit po niya sinira yung buhay ko. For all those 18 years, tsaka mo lang, kailan mo lang nalaman to? Ito lang pong taon na to, sir. Okay, anong na-discover mo lately? Ang na-discover ko po, kasi I'll try to reprocess my name para maging principal po sa Canada. But then, I talked to immigration lawyer. Very impossible na mag-Canada ako kasi iniwanan niya yung pangalan ko ng maraming utang. Credit card extension, cellphones under my name. So pumunta siya ng Canada, dala-dala yung credit card mo?
Parang hawak niya yung parang extension mo siya. Hindi po sir, nung nasa Canada na po siya, since may working permit, nag-apply po siya ng credit card doon under his name, and then kumuha siya ng maraming extension, gamit naman po ang pangalan ko. Since na-issuehan siya, kasi po, kasal po kami. So, na-issuehan siya ng extension. Opo, ganun na po. Magkano lumalabas ng utang mo? Ang according dun sa pinalakad ko po, yung sa kanyang principal, it's nasa 8K Canadian dollars. Sa pangalan ko po, na wala akong kaalam-alam na ginamit niya, bukod pa po yung mga brand new cellphones sa mga telco company. Doon sa Canada? Sa Canada po. Ito ba ang dahilan na sinasabi mo, parang living a double life, hindi mo naintindihan na parang ginamit ka? Lahat po. Mabait naman siya, pero... Yes po, sir. So ngayon, nasaan siya? Nagtatago po dito sa Pinas. Bakit nagtatago siya? Hindi ko na po alam, sir. Tinataguan ka dahil, kumbaga, nabudol ka. True. Nabudol ka sa mahagang... Sabi mo to. Ako naman, Totoo po, sir. Okay, sige, ganito. Sa linya ng telepono, si Atino Batas Mauricio. Po, nakikita po natin dyan, talagang nakakawindang ang kapalaran nitong ating panauhin. Pero kung yung mga utang sa Canada, gamit ang credit card na bagamat nakapangalan sa kanya, hindi naman siya ang tunay na gumamit, hindi siya ang tunay na umutang, wala po siyang pananagutan dyan. Marahil kaya po nagtatago yan pong lalaking yan dito sa Pinas ngayon kasi mayroon pong babagsik na credit card law, credit card scam law sa Canada at maging sa Amerika. At isang mabigat na krimen po yan doon. Siguro na-discover siya. Kaya narito siya nagtatago dahil nga sa mga ganyang klase ng kanyang pinaggagawa. Dito po sa Pilipinas, kung pwede ba nating mademanda yung lalaking sa Canada gumawa ng krimen, asawa po niya o di kaya on a dating relationship o common law relationship, ang sagot po pwede. Bakit po? Kasi po, yang ginawa ng lalaki ay emotional abuse. Emotional abuse. At dahil emotional abuse, Republic Act 9262 ang kaharap na kaso nitong lalaki kung ay itong babae ang magsasampa ng usapin. Well, dito po, quickly, anong ating magagawa para dito sa misis kung anong mga bagay nakikinig sa atin? Kasi hindi ito ordinary na sumbong. 18 years. And then pagkatapos ganon, kaya nagpabitag na siya. And siguro dito, anong mga kasong pwedeng isampa? Ang pinakamabigat po dyan, yun pong Republic Act 9262 at maging yung estafa sa ilalim ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code. Hindi po magiging problema, Ginoong Ben Tulfo at mga kababayan, yung hindi alam ni Mrs. ang address ni Mr. na nagtatago. Ang importante dyan, alam niya kung saan nandoon ang address ng tatay niya, nanay niya, o ng mga kapatid niya, at doon po pwedeng ipadala. Una, yung demand letter para ayusin ng lalaki yung kanyang iniwanang gulo o ginagawang gulo. At pagkatapos doon din po ipadadala ang subpoena. At pag hindi po siya sumagot, itutuloy po ng piskalya ang usapin, itutuloy ang kaso sa hukuman, mawawarrant of arrest po siya. Nabibigyan ng warrant. Mrs. Mariosep dito. Bago lahat, mananawagan ka pa. O, ngayon, ikaw na manawagan. John Rodrigo Benigay, a.k.a. sa bago mong pangalan, Prince John Dries, diyan sa Rodriguez, Rizal. Ayusin mo yung ginawa mong problema dahil sinira mo ang buhay ko. Sinira mo, nag-antay ako ng mahabang panahon, naging mabuti ako sa kamag-anak mo, sa pamilya mo. Wala tayong ibang magagawa dito, kundi lumabas ka at ayusin ang papeles namin sa Canada. So, may information ka? Saan lugar? Yes po, sir. Sa ano? Rodriguez, Rizal po. Oh, dito. Sa lahat pong nanonood po sa amin sa Rodriguez, Rizal. Kami po ay nananawagan dyan sa mga karatig, munisipyo, barangay, kung saan sa Rodriguez, Rizal, sa anumang barangay, sa anumang subdivision, baka may dumating sa inyo na bagong lipat ng pangalan ni John Rodrigo Benigay. Hindi po siya wanted person of interest, missing husband. Kawawa naman po rito yung kanyang may bahay at hinahanap siya. Tulungan po natin. Pero at the same time, meron pong, ayon sa kanyang misis, may panlilin lang paggamit sa kanya na hindi niya nalalaman. Kasal po sila. Wala naman pong nabanggit si misis. Ada lang, naging emotional si misis na Canada raw, yun pala, Rodriguez Rizal. Ang layo, Canada to Rodriguez Rizal. Ano kaya meron sa Rodriguez Rizal na kahawig ng Canada ron? Meron bang malapit-lapit na itsura ng Canada ron? Mas palagi. Di pa ako. Rodriguez Rizal, alam ko sa Baras Rizal. Rodriguez, hindi ka pa kabisa. Nakapunta ka na ba ron?
Nandun daw po yung tinayo niyang laundry shop. Okay, lahat po yan. Kung kayo ho'y may nalalaman na impormasyon, ibigay niyo po sa amin. Kami nag-aantay. Hindi pa po tapos dito at mag-iimbestiga po kami alang-alang po rito sa ginang na medyo nagtaka. Hindi pa po natatapos dito. Iba't ibang mukha ng panloloko, iba't ibang mukha ng pang-aabuso. Makikita mo, mister mo, minahal mo, doble pala ang buhay nito, doble kara. Mariosep. Higit sa sumbungan, imbestigahan. At anumang reklamo, binibigyan natin ng daan. Respeto lang po doon sa mga buhay ng iba. Hindi po natin ginagawang kalakal, bagkus sinusolusyonan, inaaksyonan, nag-iisang pambansang sumbungan. May estilo, yung tatak, may tatak ang estilo. Yung tulong at serbisyo, may tatak. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, eto po, tulong, serbisyo, tatak, tulfo, tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.